Ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka-business. So, ayun po, napanood nyo naman po yung vlog ni Kuya ka-business. So, ayun, dito muna ako sa mga ka-business. Dito po ako business. Dito po muna ako matutulog. Bali, lang mga ka-business. Lang ako sa nararamdaman ko ba? Batawag doon. Yun bang, ay, grabe yung buhok ko. Paano lang ako sa nararamdaman ko, ano ba term doon? Grabe talaga. Patayo yung buhok ko. Palamig ba? Palamig. Palamig lang ako sa nararamdaman ko mga ka-business na, yun nga, sa naging tension namin ni Bay, sa naging aware namin. Kasi syempre, ayoko rin masyadong lumala mga ka-business. Ayokong yun pa yung magiging dahilan na maghihiwalay kami. So, syempre, kailangan kong anuhin mo na yung damdamin ko. Ay, Ate Verse, nandito pa sa Ate Vera mga ka-business. Hello po mga ka-business. Yun. Ka-business ay, nasa church pa po sila, tapos sila kuya ay nag-vlog, no? Nag-vlog pa po sila kasama. Tingnan mo yung bukot eh. Stress. Stress din yung hair ko. Di yun nga mga ka-business, gusto ko muna, lumamig muna yung sitwasyon bago kami mag-usap ng palipas ng sama ng loob mga ka-business. Kasi syempre, hindi rin naman madali na, yun nga, kasi pangalawang beses na kasi itong mga ka-business na, yun nga, nagkasakit si Papa. Kaya gusto ko sanang umuwi, kaso nga ayaw ni Bay kasi nga gastos, ganyan. Pero siguro pag-uusapan naman, gaya nga na sinasabi ni ate sa akin kanina na mapag-uusapan nyo naman yan ng pero sa ngayon na, ang gusto ko, sabi ko kay ate, gusto ko muna magpalipas ng sama ng loob kasi mahirap pagka magpang-abot yung init ng ulo, di ba? Baka magkasakitan, hindi natin alam mangyayari pagka ganun. Mas lumala tayo. Kasi minsan, di ba, pagka sobrang init na talaga ng ulo, hindi na minsan napipigilan yung nararamdaman. Kung ano-ano na yung napasok sa isa. Kakagawa ka pa ng di maganda yun. Ay, pagpasensyahan nyo na mga ka-business kung ganun lang po yung nangyari, kung ganun lang po yung nakita yung aktwasyon ko kanina sa, yun nga, sa vlog ni Kuya. Pagpasensyahan nyo na mga ka-business. Hihingi po ako ng dispensa kasi hindi ko talaga maano yung damdamin ko. Hihingi naman din ako ng dispensa kila Kuya, kaya ate, yung pagdating din ni Kuya dito kanina, nag-sorry ako na ganun yung gawin ko. Pero sabi nga ni Kuya, okay lang daw, at least daw, safe na dito ako sa tumuloy sa ka-business house, hindi sa kung saan-saan lang. Kasi kasama ko, iniisip ko rin kasi kasama ko si Kuy. Oo, naano ko si Kuy. So, yun ang mga ka-business, nagpayo naman din sa akin si ate. Ayun, depende pa rin yan sa mapag-uusapan namin ni Bay kung papayagan ba talaga niya akong umuwi o hindi. Gusto sana, kasi ang ko lang kahit isang linggo lang na makabisita lang ba? Kasi nung nag-tour din tayo, di ba, hindi nga doon. Gusto ko talagang makita, makasama kahit paano si Papa, maalagaan. Kahit sa loob lang ng isang linggo. Kasi kahit anong pilit ko talaga mga ka-business na isama siya dito, papuntahin dito, ayaw talaga ni Papa kasi hindi po siya sanay sa buhay syudad. Kahit dun sa sa stepmom ko, ayaw niya talaga tubos. Gusto siyang kuhanin ng stepmom ko, ayaw ni Papa kasi sabi niya ayaw ko kasi maging palamunin lang ng yun nga ng stepmom ko, at saka baka kasi may masabi niya yung mga anak. Oo, mahirap na. Iniiwasan ni Papa yung ganung bagay kasi may history na kasi yan mga ka-business Yun nga, sabi ko naman sa inyo nung nakaraan na ayaw ko nang banggitin, pero ito nga ang isa sa dahilan. May history kasi yan na hindi pagkakaunawaan si Papa at yung isang anak ni auntie ko, yung stepmother ko na panganay. May something na basta hindi ko na lang elaborate, pero yun nga, kaya ayaw talaga ni Papa na doon tumira. Kasi may mga din sa comment section na doon na lang sa stepmom nga. Wala akong magagawa mga ka-business kung ayaw talaga ni Papa. Hindi ko naman po siya mapipilit sa ganung bagay. Pero grabe ito yung pag-aaway namin ni Bay na
ano talaga eh, yung umalis talaga ako. Kasi ayoko talagang dumating sa point na yung hindi niya malalaman na umalis na ako. Ayoko dumating sa ganun na point. Ayoko rin naman masira talaga pamilya namin kasi ang hirap kasi mga ka-business lumaki ng masak yung pamilya talaga. Ikaw ba, Tibers? Hindi naman kayo yung hiwalay. Hindi. Kaso maaga lang nawala si Papa. Ilang taon? Ako noon, 15 lang. Pero yung mga kapatid kong mga bata. So lumaki sila na parang walang tatay. Mahirap yun. Pero syempre, mas mahirap yung magkahiwalay. Kasi alam mo andyan sila, pero hindi sila magkasama sa isang bahay. Mahirap talaga yun. Kasi nakikita ko rin naman sa ibang pamilya. Oo, ganun din sa amin mga kabisnes eh. Ako, lumaki ako na hiwalay si mama at si papa. Grade 2 pa lang ako. Hiwalay na yung parents ko. At ang hirap talaga kasi tulad nun ako, nag-graduate ako ng grade 6. May award ako. Si papa ko ayaw rin pumunta kasi medyo nahiyain. Ayaw ni papa. Tapos ang umakit lang sa stage yung yung auntie ko na sister-in-law ni papa. Yun. Tapos nung nag-graduate ako ng high school, yun, no time na yun, pumunta si papa. Pero ang umakit sa stage is yung lola ko. Tapos yung sa tribute to parents, andun sa tribute to parents, imbis na si papa, ate ko. Ang hirap ng ganung bagay, di ba? Na may sa school. Tapos wala, kahit nanay or tatay. Ang andun lang palagi ate ko sa meeting, ganyan. Ang hirap mga ka-business. Naranasan mo na kasi kaya pumare, ayaw mo na iparanas. Ayaw kong iparanas kay Kuy talaga na hindi buo ang pamilya. Pero may time talaga na naiisip ko talaga na sana maghiwalay na lang, ganun ka. May time kasi na parang pagod ka nang unawain. Pagod ka nang umunawa. Pero andun pa rin kasi yung yung sa isip ko na ayoko ng broken family at saka mahal ko ang asawa at anak ko talaga. So ate Julia, syempre, alam mo naman, di ba? Kami rin ni Lito lagi nakaka-awa. Nung ginagawa ko na lang, syempre, di naman lingid sa kalaman ng lahat. Nasa akin lahat yung pagod ba. Ang ginagawa ko minsan, iniiyak ko na lang sa pray. Yung parang may himas mo. Kaya, yun nga yung sabi ko sa'yo kanina, pray mo lang. Ako din, di ba kanina nag-church din ako. Ayun, iniiyak ko na lang din na sana maging okay kasi kung hindi magiging okay, paano lang yung anak ko? Yung anak ko kasi ang pinakakawawa eh. Ako kaya ko pero hindi ko kasi kaya tiisin si Kuy. O hindi ko talaga kaya tiisin si Kuy. Lalo na na-experience mo kasi kaya syempre maaatim ba naman ng dibdib mo, ng puso mo na mararanasan ng anak mo yung maranasan. Ayaw ko talaga. Pinaka-ayaw ko talaga. Masarap din kasi sa sa nag-aaral na bata yung yun, tulad nga ng sinabi mo about sa school, di ba? Ako kasi naman, hindi naman sa ako kasi dati, kahit magsasaka si Papa, pagka ganyan may mga kami sa school, pupunta talaga. Titigil talaga yun. Kahit yung papa ko, totoo, mahihain yun. Nasa likod lang siya, si mama kumakit sa stage. Pero at least nandun siya. Kaya masarap talaga yung buo ang pamilya. Yun nga eh. Yun talaga ang pinaka ko talaga sana na lumaki si Kuy na ganun ba. Kasi, alam mo, Tibers, diba, nasabi ko na naman din, nabanggit ko naman din dati na naghiwalay kami ni Ibay. Ang hirap sa part ko mga ka-business kasi si Kuy talaga is papa's boy. Papa. Oo. Simula pa ng pagkabata. Papa's boy si Kuy. Tapos, nung naghiwalay kami ni Bay, may time yan na gabi na umiiyak siya. Tulog siya pero umiiyak. Na hinahanap. Oo, hinahanap niya yung papa niya. Kasi nasanay yan siya na si papa niya talaga yung katabi niya. Oo, sanay siya sa ganun. Tapos nung time na yun talaga, tapos bigla siyang iiyak, natutulog. Grabe, ang sakit, parang yung puso ko dinudurog bilang nanay. Dinudurog talaga yung puso ko na, ay bakit naging ganito yung Kasi sinabi ko nga kay Bay dati, Frank, ikaw galing ka sa broken family.
Kasi ano din sila eh. Ikaw galing ka sa broken family. Ako galing din sa ganon. Tapos, hayaan ba natin na si Kuy Kuy lalaki rin ganon? Lagi ko yung inano sa kanya. Ikaso, nung time na yun kasi, hindi ko na kasi talaga kaya yung sitwasyon namin na yung bang mamili between sa kanya at sa tatay ko. Kasi yung tatay ko, nagagalit dahil nga yung na ano naman din namin, na kwento naman na to eh. Yung tatay nga ni Bay, lagi pumupunta sa amin. Tapos niyayaya, umalis na yan, gamala-gala. Eh may trabaho nga kasi gumagawa kami ng tinapay. Eh minsan si Bay sabik sa pag... Ito po, meron na tayong t-shirts. Alright. So maraming nag-aabang nito mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng ka-business official Papa Dean's TV. Ayan po, Banat Bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga ka-business. At ang tela po, napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga ka-business naming minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng XXL, XL, large, at meron ding medium, at syempre sa mga katulad ni Buki, meron po yan mga ka-business naming minamahal. Siguradong hindi lamang kayo mag-i-enjoy sa quality ng ating merch, kundi andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Ayan po mga ka-business, ito po yung ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block. Meron din po tayong magic gatas, mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet. No po? And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito, kinagamit ng ka-business family. At yun, karintisadong epektibo, mga ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try niyo po mga ka-business, subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po ito mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family. Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So, right mga ka-business namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family. Hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh, wow. Ayan. Abay nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan na mga ka-business namin minamahal, please avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, Banat. Mamahal talaga nung tatay niya. Sa sobrang sabik niya, mas sinusunod niya yung papa niya, sumasama siya, pumunta sila, tapos either nagsasabong, inom, ganun. Yun yung nakasira sa pamilya namin na desisyon talaga ako na hiwalayan siya kasi si papa talaga, ayaw na talaga ni papa. Eh wala man akong choice nun. Pero masakit sa akin yun. Tiniis ko yun. Siguro mga 1 taon kami naghiwalay ni Bay.
Kaya si Byron po ay nag-decision po siya na lumuwas. Opo, lumuwas po siya dito sa Maynila. Yun pala yung parang swerte. Purpose. Oo, purpose din pala na pinagtapurin sila ni Kuya, di ba? Kasi kung hindi nangyari yun noon sa inyo, wala kayong mag-anak dito. No? Hindi rin Kikilala ni Kuya si Kuya Bay. Oo, at saka hindi talaga pupunta si Bay dito. Oo, hindi siya luluwas dito sa Maynila kung hindi kami nagkahiwalay yung time na yon. Kasi sabi niya, wala naman na daong rason pa para manatili siya dun sa probinsya. So, luluwas na siya dito para mabuhay siya, sabi niya. Bago siya lumuwas dito, napunta pa siya dun sa amin. Nakipag-usap siya sa akin. Ako, ayaw ko talaga siyang harapin, Tibers. Ayaw siyang harapin nun, pero si Kuy pinaano ko naman sa kanya kasi naalis na siya. Tapos, nung madaling araw na, friends kasi kami ng pinsan niya, magkasama silang lumuwas dito. Yung isang pinsan niyang babae. Nakita ko yung photos nila sa nasa Usamis na sila, paano na sila sa aeroplano. Doon yung kurot sa puso talaga. Sabi ko, mahal ko pa to. Kahit dinidinay ko sa sarili ko na hindi na, pero mahal ko pa to kasi nasaktan ako, naaalis na siya. Oo, sabi ko talaga, hindi pwede. Parang sa isip ko, hindi ako sanay na hindi siya kasama, na mawawala siya sa akin, yung ganon. Kasi mapapalayo na eh. Oo, doon ko na-realize na mahal ko pa pala talaga tong taong to. Yung ginawa ko, kinunta ko yung pinsan niya. Message ako sa messenger. Tapos sabi ko, pwede ba makausap si Bay? Litoy kasi siya dati. Tinawagan ko, tapos nag-usap kami. Tapos nag-iyak ako ng iyak. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Sabi ko, hindi ko kaya gang. Sabi ko talaga, hindi ko kaya na mawawala pala siya, naaalis siya. So yung time na yun, ako yung nagipagbalikan sa kanya. Pero, wala na akong kasi punta na siya dito paluwas na siya dito sa Maynila. Kasi di ko akalain na pag luwas niya dito, sa isip ko nun, hindi na kami magkikita kahit kailan. Kasi, alam ko, baon siya sa utang Alam ko yun, baon siya sa utang kasi dito ba tao sa akin, sabi niya, ganito, ganyan. Kaya sa isip ko, hindi na talaga siguro kami magkikita ng tao ko kahit kailan, sabi ko. Pero, hindi pinahintulot ng ama. Pero, gumamit ng kasangkapan. Oo. Kaya sila Kuya. Kaya sobrang thankful ko talaga na nakuha siya ni Kuya kasi hindi siya nakuha ni Kuya. Hindi ko alam kung ano ni Bay ngayon. Kung andun pa siya, kung lalong mabaon siya, or baka nag-addict na. Hindi natin hindi talaga natin alam kung ano sa kanya. Kaya sobrang swerte namin na ayun, dito napunta. Kasi imagine mo, sinundo pa kami doon sa probinsya. Nakasama ko ulit siya. Akala ko talaga hindi na talaga kami nakakasama ng taong to kahit kailan. Yun talaga sa isip ko. Kasi, syempre, kung dito ka sa syudad, dito ka sa Maynila, maraming pwedeng mangyaring. Pwede siyang makahanap din ng iba. Samantala ako, pwede rin ako makahanap doon kung Pero so far naman, yung contact namin, kahit nandyan pa siya sa sagingan dati, tuloy-tuloy naman, lagi naman kami tumatawag sa isa't isa, ganyan. Yun lang, ang problema lang dun, lagi rin kami nag-aaway sa cellphone kasi si Bay, si Loso. Si Loso siya. Tapos, ako naman, nagagalit ako pag di ko siya na-contact or yung matagal makapag-reply din, ganyan, magpapang-abot kami through chat. Pero bago naman din matapos yung nagiging okay. Hanggang sa, yun nga, nakuha na siya ni Kuya. Doon ako parang nagkaroon ng pag-asa na, ay siguro pag nakaipon na kami, nakikita talaga kami ulit. Yung nangyayari nga, nakita nga kami nagkasama, nakasal pa, diba? Yun lang, ngayon, nagkaroon na naman ng problema. Ang hirap lang mga ka-business, grabe. Hindi ko sukat akalain na sa tagal-tagal namin ngayon na magkasama. Ngayon lang ulit ako umalis. Nanilayasan ko talaga siya. Pero at least mga ka-business dito lang. Ano naman siguro yun, Tijo? Sa normal naman siguro yun sa katulad natin. Haalis mo na kasi ayaw yun. Hindi mas naman magulo. Hindi naman yung purpose ng pag-alis mo ngayon yung
yung alis na, Hindi na pabalik. oo. Kumbaga yung ginawa mo lang naman eh, yung nagpapalamig. Kasi alam ko, kung hindi yun ang purpose mo, hindi ka dito pumunta, hindi ka dito lumiritso Oo. kay lahat eh. Kadadala ko na lahat ng gamit ko. Di ba? Kaya, tulad nga ng laging sinasabi nila at kuya, pag-uusapan niya ng ayos. Ano lang siguro, yung palamig lang pa sa inyo. Kalamig lang talaga. Yun lang inaano ko yung hindi mag-ano yung damdamin ko mga ka-business kasi sa pagkakataong ito kasi ng mga nakaraan nga, ako kasi lagi nagpapakumbaba talaga sa pag-aaway namin, pag nag-aaway o nagkakatampuhan kami. Lagi talaga ako nagpapakumbaba. Kahit naman anong oras ni Verse na sa away namin ni Bay, ang ginagawa ko talaga dyan, hiyayakap ko yun. Tsaka kahit ginaganon niya yung kamay ko, hiyayakap ko rin siya talaga ti Verse. So, yung ka na kasi magalit. Ito kasi pairali ng init ng ulo. Ganun yung ginagawa ko. Ngayon talaga, sobrang nasaktan ako kasi nga nasigawan. Siyempre, babae tayo mga ka-business eh. Pero naiintindihan ko rin naman si Bay kasi nga nag-iisip din siya talaga ng patungkol sa gastos. Ako rin naman. Iniisip ko rin naman yung gastos. Pero, ang sa ano ko kasi, aanhin mo pa yung pera mo kung may mangyaring masama sa tatay mo, hindi mo man lang makasama, di ba? Yun kasi ang nasa utak ko eh. Kaya sabi ko talaga pang, bigyan mo na ako na ano. Maayos ko pa siyang kinausap nun eh. Okay naman yung pag-usap namin, tapos biglang nauwi sa pagtatalo. Di ko alam bakit ganun. Siguro nagkasalubong na yung galit naming dalawa. Ayun. Kaya humingi po ako ng mga pasensya mga ka-business sa inasal ko kanina. Alam ko may mali rin ako na nagpadala ko sa bukso ng damdamin ko. Pero ayan yung mga ka-business, maayos din po namin to kasi sa tulong at gabay po nila ate at kuya. Siyempre nga mga M's din po mga ka-business. Ito nga pala sa Vera ay si M4 ka? M5. M5. Ang M4 po ay si Mercedes mga ka-business. Ano po yan? Lahat po kami dito mga babae ay mga M's na po mga ka-business. So yun nga mga ka-business. Yun nga, yung sa tulong at gabay nila ate at kuya. Tingnan mo si Ate Vera at si Kuya Lito. Kahit gaano ka ano yung pag-away. Di ba ang napaliktad naman si Lito pala. Si Lito Oo, naglayas noon. Pero ayun, naayos pa rin mga ka-business. Kaya pray lang talaga. Wala naman kami ibang mga ka-business kundi yung prayers eh. So, yun mga ka-business, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa simpleng vlog kong ito. Pagpasensyahan niyo na mga ka-business, basta pasensya na po sa nangyari. Pero, yun, pagka okay na yung pakiramdam ko mga ka-business, mag-uusap po kami ni Bay. Abangan niyo na lang po mga ka-business, siguro bukas kung malamig na pareho yung ulo namin, mag-uusap po kami ni Bay mga ka-business. So, God bless po sa ating lahat mga ka-business. Birabanat lang po. At saka, yun, huwag natin yung kalimutang suportahan unang-una ang ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV. Siyempre, ang channel ng mga kagwangs. Siyam na kagwangs at saka mga reactors. Yes po. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat mga ka-business sa walang sawang suporta niyo po at pagmamahal. Siyempre, unang-una sa Panginoong Diyos. Pangalawa po sa ka-business family at sa inyo po mga sponsors, viewers, silent viewers, at saka sa mga subscribers. Yun. So, God bless po sa ating lahat mga ka-business. Birabanat lang po. Maayos po ang lahat in God's will. Yes, tulungan lang po natin silang mag-pray mga ka-business. Yes po mga ka-business. Para maayos po ang lahat. God bless. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business, ka-business,
hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers namin minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.